Dahil sa inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa, patuloy naman ang mga kawani ng pamahalaan para sa seguridad at ligtas na Semana Santa. Kung ano-ano ang mga ito, tunghayan natin sa report ni Simon Ong. Mas pinaigting ng mga ahensya ng pamahalaan ang kanilang mga hakbang, polisiya at pagbabantay sa bawat lugar ngayong Holy Week dahil sa inaasahang surge o dagsa ng mga biyahero ngayong panahon. Una nang naghanda ang Bureau of Immigration na nagdagdag ng halos 50 frontliners sa main international gateway ng bansa. Anila, ito'y bilang paghahanda sa inaasahang pagdating ng nasa 50,000 pasahero araw-araw sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Galing ang karagdagang immigration personnel sa iba't ibang tanggapan sa loob ng Metro Manila. Binigyan din naman ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa kanyang pag-iikot kasama ang iba't ibang opisyal ng New NAIA Infra Corporation na nakahanda na ang mga paliparan sa dami ng pasahero ngayong mahal na araw. Kaugnay niyan, nagpaalala naman ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa inaasahang influx ngayong Holy Week. Ayon kay Director General Raul Del Rosario, mas pinaigting nila ang kanilang mga paghahanda para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at magkaroon ng maganda at mabilis na daloy ang airport operations. Sinimulan na rin ng Philippine Coast Guard o PCG ang kanilang Plan Exodus dahil sa inaasahang bilang ng mga pasahero sa bawat pantalan na aabot sa halos 100,000. Nakapag-deploy na ang PCG ng higit 4,000 tauhan sa 16 na PCG districts kung saan hindi bababa sa 700 vessels at nasa 800 motor bangkas ang kanilang ininspeksyon. Naka-heightened alert na rin ang PCG at magtatalaga ng 17,000 PCG personnel para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Nagdagdag din ng puwersa ang Philippine National Police sa bawat checkpoints at choke points sa bansa. Inatasan din ni PNP Chief General Romel Marbil ang lahat ng units na paigtingin ang implementasyon ng gun ban at ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga barangay official, tanod at iba pang private security personnel para mapababa ang bilang ng potential threats sa bansa. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon Ong, Congress News.